Grabe ang naging sagupaan sa Game 6. The San Antonio Spurs completely dominated the Oklahoma City Thunder 118-91 para ipuwersa itong Western Conference Final sa isang winner-take-all Game 7. Mula first quarter hanggang dulo, wire-to-wire ang naging pangunguna ng Spurs sa harap ng kanilang home crowd. Ginamit ng San Antonio ang mainit na shooting at yung malaking 20-0 run para tuluyang ilaglag ang Thunder at hindi mabigyan ng pagkakataong makahabol. Si Victor Wembanyama ang nauna para sa Spurs na nagrehistro ng 28 points, 10 rebounds, 3 blocks. Sa simula pa lang ng laro, sinalubong na agad ni Wemby ang OKC ng tatlong sunod na 3-pointers na nagbigay ng momentum sa San Antonio. Sinuportahan din siya ng rookie na si Dylan Harper na may score ng 18 points mula sa bench. Pati na rin si Stephon Cassell na nag-ambag ng 17 points, 5 rebounds at 9 assists. Ito na ang pangwalong 15-5-5 game ni Cassell ngayong playoffs at tanging sina Magic Johnson at Larry Bird lang ang mas may marami sa kasaysayan bilang rookie o sophomore. Sa kabilang banda, naging bangungot ang gabing ito para sa reigning 2-time MVP na si Shai Gilgeous-Alexander. Limitado lang si SGA sa 15 points on a dismal 6 out of 18 shooting mula sa field at sablay lahat ng kanyang 5 tira sa 3-point distance. Nahirapan siyang humanap ng kanyang rhythm dahil sa napaka-physical na point of attack defense ni Cassell habang nag-aabang namang si Wemby bilang rim protector. Sobrang nahirapan ng OKC sa opensa kung saan nalimitahan sila sa 36.8 field goal shooting at nakapagtala pa ng kanilang lowest scoring quarter of the season noong third period na may 13 points lang. Ang naging mitya talaga ng pagkatalo ng Thunder ay yung tinatawag nating 3-point variance at yung stats na role players play better at home. Pumasok ang 11 triples ng Spurs sa first half pa lang habang yung OKC ay hindi makasabay sa kanilang shooting split. Maliban kay Cason Wallace na naging silver lining para sa OKC na may 11 points at perfect yung kanyang shooting sa first half, halos lahat ng role players ng Thunder tulad ni Alex Caruso, Jared McCain ay nakaranas ng matinding panlalamig sa opensa. Ngayon, we're going to a Game 7. Ano nga ba ang dapat nating abangan? First is yung bounce back performance na kailangan ipakita ng Thunder superstar na si Shai Gilgeous-Alexander. History dictates na mahirap pigilan ng isang MVP ng dalawang magkasunod na laro, lalo na at babalik sila sa kanilang home court. Kailangan maging agresibo ni SGA sa mid-range at maghanap ng paraan kung paano aatakihin yung defensive wall ni Cassell at Wemby nang hindi napipilitan ng mga bad shots. Para sa San Antonio Spurs, ang pinakamalaking question mark ay yung kalusugan ng kanilang veteran playmaker na si De'Aaron Fox. Kitang-kita sa Game 6 na tila naglaro si Fox na 1 foot habang iniinda ang kanyang right high ankle sprain, kung saan nagtapos siya na may 1 out of 9 shooting lang. Kung gusto ng Spurs na nakahawi ng panalo sa teritoryo ng Thunder, kailangan nilang makuha kahit man lang yung clutch production o solid playmaking mula kay Fox para maibsan yung pressure kay Wemby. Dapat ding bantayan yung magiging status ng hamstring injury ni Jalen Williams para sa OKC. Kung makakabalik si J-Dub ng 100%, malaking tulong siya bilang secondary playmaker at scorer na magpapahirap sa rotation ng Spurs. On the physical side, asahan natin yung muling tapatan sa paint ni Chet Holmgren at Victor Wembanyama. Nagawa ni Chet na i-reject si Wemby sa huling bahagi ng third quarter sa Game 6 pero agad bumawi ang alien sa kabilang floor. So yung matchup ng dalawang rising big man na ito ay magdidikta ng rim protection para sa magkabilang kupunan. Dito naman sa usapang role players, asahan natin yung wild swings of production dahil pabalik na yung serye sa Oklahoma. Sinasabing role players play better at home, kaya malaking abangan kung muling magpapanggitang gilas sina Jared McCain at Alex Caruso para sa Thunder matapos silang limitahan dito sa Texas. Para naman sa Spurs, kailangan patunayan ni Dylan Harper na yung kanyang 18-point explosion noong Game 6 ay hindi tsamba at kaya niyang dalhin yung ganitong scoring punch sa maingay na crowd ng Oklahoma. Pagdating sa tactical adjustments, kailangan mag-isip ni Thunder head coach Mark kung paano ilalayo si Hartenstein sa basket kapag dumidepensa. Noong Game 5, naging effective si Hartenstein sa paint dahil 0 out of 5 si Wemby sa labas. Pero dahil bumanat si Wemby ng maagang triple sa Game 6, naging maluwag ang shaded area para sa mga slashers ng Spurs. Pwede nating makita ang mas maraming minuto kay Kelly Olynyk para sa Spurs para mas lalong mas stretch out yung defense ng Oklahoma.
Patay kung patay itong Game 7. At sa kasaysayan ng NBA, ang mga larong ganito ay madalas napapalalunan ng mga tinatawag nating X-Factors o yung mga hindi inaasahang bayani. Pwedeng ito ang isang breakout game mula kay Lu Dort para sa OKC na may matinding perimeter defense, o kaya naman ay ang panibagong hot shooting mula kay Julian Champagnie para sa Spurs. Isang laro na lang ang natitira para malaman kung Thunder ba ang babalik sa NBA Finals para i-defend ang kanilang trono o kung ang Spurs at si Wembanyama ang gagawa ng history.